Hello guys, eto na po ang kasunod. Huwag po kalimutan i-like at pa-subscribe na rin po, thank you. Kabanata 2301-2310. Nakalipat na si Chen Lei nang lumitaw ang tatlong makapangyarihang kulto ng Thalho upang gawin ang kanilang trabaho. Matagal nang alam ni Chen Lei na ang tatlong Thalho sect strongmen na ito ay lihim na nakatingin sa kanya, at matagal na siyang pinaghandaan. Nang hindi na hinintay ang tatlong malalakas na pag-ataking ito, niyugyug niya ang kanyang katawan at naging multo. Nawala na sa hanay ng pag-atake ng tatlong Thalho powerhouses. Lumitaw ang figure ni Chen Lei libu-libong metro ang layo, ngunit ang mga pag-atake ng tatlong Thalho powerhouses ay agad na nabigo. Tatlong malalakas na palad ang dumampi sa posisyon kung saan nakatayo ngayon si Chen Lei. Saglit, ang lugar kung saan nakatayo ngayon si Chen Lei, ang lupa at mga alon ay lumilipad, at isang malaking butas ang lumitaw, lubhang nakakatakot. Ang tatlong malalakas na lalaki ng sekta ng Thalho ay nakakita ng isang suntok na walang epekto, lumingon sila ng walang pag-aalinlangan, at muling pinatay si Chen Lei. Habang tinitingnan ni Chen Lei ang tatlong makapangyarihang kulto ng Thalho na nawasak, bigla niyang itinuro ang tatlong daliri. Sino-sino? Ang tatlong daanan ay dalisay at siksik, parang bituin na liwanag ng daliri ang lumipad mula sa mga daliri ni Chen Lei, at sa sobrang nakakatakot na aura, pinatay nila ang tatlong Thalho strongmen. Ang lakas ng liwanag na may tatlong daliri na ito ay napakaganda, at ang bilis nito ay napakabilis. Huwag hintayin na mag-react ang tatlong powerhouse ng kulto, ang liwanag ng tatlong daliri ni Chen Lei ay dumating na sa tatlong powerhouse ng kulto. Sa harap niya, diretso itong tumagos sa noo ng tatlong Thalho powerhouses. Sa noo ng tatlong makapangyarihang kulto ng Thalho, lumitaw ang mga butas ng dugo sa harap at likod. Pagkatapos, sa isang putok, ang mga ulo ng tatlong makapangyarihang mga kulto ng Thalho ay sumabog lahat, at ang tatlong bangkay ay ipinadala sa paglipad sa himpapawid. Bumagsak, hindi ito gumalaw, at agad na nabahiran ng dugo ang lupa. Nang makita ni Chen Lei ang eksenang ito, tumanggo siya bilang kasiyahan. Ang teknik na ginamit niya ngayon ay Xingmeizi. Simula nang makuha ni Chen Lei ang Star Refining Chi Technique, lahat ng pil energy sa kanyang katawan ay na-refine na sa Star Pil Energy, at ang mga meridian at pisikal na lakas sa kanyang katawan ay lumakas. Natuklasan ni Chen Lei na ang paggamit ng enerhiya ng Star Pil upang sirain ang Star Vein Finger ay napakalakas. Ito ang unang pagkakataon na binago ni Chen Lei ang Pil Energy sa kanyang katawan sa Star Pil Energy, nabasag ang Star Veins para ituro ang kalaban, at pinugutan ng ulo ang tatlong medyo malakas na tulas sa isang suntok. Ang ganyang record, higit pa sa inaasahan ni Chen Lei. Lumapit si Chen Lei Fei sa panig ng tatlong relihiyosong kulto at kinuha ang mga samsam ng tatlong sekta. Kasabay nito, tatlong sinag ng liwanag ang tumagos sa military merit card sa baywang ni Chen Lei. Ang tatlong Thalho na ito ay naging mga tagumpay ng militar ni Chen Lei. Pagkatapos ay pinitik ni Chen Lei ang kanyang mga daliri at sinunog ang katawan ng tatlong Thalho upang tanggayin ang mga abo, at pagkatapos ay nagpatuloy patungo sa lambak kung saan matatagpuan ang muog na ito. Sa lambak, naramdaman ng munting pinuno ng maliit na pangkat na ito ang pagkamatay ng tatlo sa kanyang mga tauhan, at mahina siyang bamulong, at ang natitirang 7 tao ay agad na nagtipon. Boss, anong meron? 7 iba pang makapangyarihang mananamba ng Thalho ang nagtipon sa tabi ng maliit na pinuno, at nagtanong ang isang makapangyarihang mananamba ng Thalho. Isang malakas na kalaban ang paparating, at namatay ang tatlo ni Kyo-san at iba pa. Ano? Nang marinig ang balitang ito, maraming iba pang eksperto sa Thalho ang nagulat at nagalit. Boss, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng isang malakas na Thalho. Alam nilang lahat na ang amo ay maparaan at ang kanilang gulugod. Ngayon na ang isang malakas na kaaway ay darating, ang lahat ay dapat sumunod sa mga kaayusan ng boss. Sinabi ng pinuno ng kultong Thalho, ito pa rin ang dating daan. Tingnan ko kung ano ang ibig sabihin ng santo ng malakas na lalaking ito. Kung ang lakas niya ay mas mataas kaysa sa atin, magtatago tayo saglit ayon sa dati nating pamamaraan. Kung ang kanyang lakas ay hindi kasing ganda ng atin, kainin mo siya. Panipi. Oo naman boss. Ang ilan sa mga kulto ay lubos na nagtitiwala sa pinunong ito, at wala ni isa sa kanila ang tumutol sa mga kaayusan ng amo. Pagkatapos, ang pinunong ito,
kasama ang 7 malalakas na lalaki, ay sumugod sa kinaroroonan ni Chen Lei. Sa ilang sandali, natagpuan ng ilang kulto si Chen Lei. E bakit isang tao lang? Ang pinuno ng sekta ng Thulho ay tumingin kay Chen Lei na medyo nagulat. Dahil sa pag-iingat, hindi agad nakipag-ugnayan ang pinuno ng sekta ng Thulho kay Chen Lei. Sa halip, nagpadala siya ng 2 malalakas na lalaki sa paligid ni Chen Lei upang imbestigahan at tingnan kung may mga tropa na sumusunod sa kanya. Kaya lang, matapos mag-imbestiga ang 2 Thulho strongmen, wala silang nakitang malalakas na lalaki o sundalo na palihim na sumunod sa kanila para alalayan si Chen Lei. Mukhang namatay talaga si Qiusan at ang iba pa sa kamay ng taong ito. Ang pinuno ng sekta ng Thulho ay tumingin kay Chen Lei at natukoy na si Qiusan at ang iba pa ay namatay sa mga kamay ni Chen Lei. Boss, ano ang dapat nating gawin? Sa oras na ito, isang malakas na sekta ng Thulho ang humingi ng mga tagubilin sa amo. Si Chen Lei ay nag-iisa sa sandaling ito, at ang kanyang lakas ay nasa ika-5 antas lamang ng Yuandan Realm. Sa napakaraming tao, ganap nilang makakain si Chen Lei. Sa oras na ito, ang pinuno ay patuloy ding nag-iisip, bahagyang nag-aalangan, hindi alam kung dapat niyang patayin si Chen Lei o agad na tumakas. Ang pinuno ay tumingin kay Chen Lei at hindi nakaramdam ng labis na panganib, ngunit ang intuition sa kanyang puso ay palaging nakakaramdam ng mali. Ang maliit na error na ito ay napakahina, halos wala, ngunit lubhang mapanganib. Medyo nabalisa ang pinuno. Gayunpaman, sa huli, nagpa siya ang pinuno na kumilos sa ngalan ni Chen Lei. Gumamit ang pinuno ng mga lihim na diskarte upang matukoy na ang tunay na lakas ni Chen Lei ay talagang ang ika-5 layer ng Yuandan Realm, at hindi siya gumamit ng mga lihim na diskarte upang itago ang cultivation. Sa ganoong sitwasyon, ang pinuno ay nakaramdam ng kumpiyansa na patayin si Chen Lei, at ang bakas ng pagkabalisa sa kanyang puso ay ganap na hindi niya pinansin. Gawin! Kinagat ng pinuno ang kanyang mga ngipin sa huling pagkakataon at direktang sinabi. Matapos makinig sa mga salita ng amo, ang natitirang 7 nasasakupan, nang walang pag-aalinlangan, ay sunod-sunod na lumipad, patungo sa paglipol ni Chen Lei. Swish! Ilang tunog ang bumugso sa hangin, at pinalibutan ng pinuno ng sekta ng Thulho at ang kanyang 7 mga subordinate si Chen Lei. Wow! Ang lakas ng loob mo! Naglakas loob kang pumunta dito mag-isa, at sasabihin, ano ang pakay mo sa pagpunta dito? Ang pinuno ng sekta ng Thulho ay tumingin kay Chen Lei at mabangis na nagtanong. Tiningnan ni Chen Lei ang makapangyarihang sekta ng Thulho at sinabing, napakasimple ng layunin ko. Iyon ay upang alisin ang iyong kuta at patayin kayong lahat. Ha. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, ang pinuno ng sekta ng Thulho ay tumangala sa langit at tumawa, at sinabing, anak, ang lakas talaga ng tono mo. You dare say na patayin kami, I think let's see what you are capable of. Panipik. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, ang pinuno ng Thulho na ito ay gumaan sa wakas. Tiyak na bobo ang kaharap niya. Kung hindi, paano niya nasasabi ang mga nakakabaliw na bagay? Gayunpaman, kahit na pinatay ng isang hanggal ang 3 sa kanyang mga tauhan, hindi niya ito pababayaan. Hindi na siya nagdalawang isip pa, iwinagayway ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga tauhan na gawin ito at patayin si Chen Lei. Boom! Nakatanggap ang 7 subordinate at sabay-sabay na binaril, inaatake si Chen Lei. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lugar na ito ay agad na natakpan ng walang hanggan na enerhiya. Sa himpapawid, lumilipad ang liwanag ng iba't ibang kayamanan, at pambihira ang kanilang kapangyarihan. Kabanata 2302 Pag-aalis. Tinapakan ni Chen Lei ang phantom mistakes, ginawang posibilidad ang imposible, at isa-isang iniwasan ang langit na puno ng mga pag-atake. Ang kanyang figure ay chic, tulad ng paglalakad sa isang maaliwalas na patio. Habang iniiwasan ang mga pag-ataking ito, sunod-sunod na ipinakita ni Chen Lei. Sa bawat oras na ang isang daliri ay nag-click, isang starburst ang lumilipad at umaatake sa makapangyarihang Thulho cultist na ito. Ang liwanag ng daliri ay napakalakas, at madaling tumagos sa pagbabago ng enerhiya ng ilang malalakas na lalaki, at tumanggo sa kanilang mga noo. Shich! Sa kaunting mahinang tunog,
halos magkasabay na tinusok ng 7 makapangyarihang Thalho cultivator ang kanilang mga noo, at ang mga butas ng dugo ay lumitaw bago at pagkatapos, at sa susunod na sandali, ang kanilang mga ulo ay sumabog at naging ambon ng dugo. Sabay-sabay na bumagsak sa lupa ang 7 walang ulo na bangkay, lubhang nakakatakot. Ang pinuno ng sekta ng Thalho, nang makita ang eksenang ito, ang kanyang mga mata ay agad na namula, nakatitig kay Chenlei, halos gustong durugan ang katawan ni Chenlei. Kasabay nito, alam din itong pinuno ng sekta ng Thalho na sa pagkakataong ito ay nawalan na siya ng mata. Si Chenlei ay dapat na nagpapanggap na isang baboy at kumakain ng tigre, at ang kanyang lakas ay talagang hindi maarak. Ang pinuno ng kulto ng Thalho, sumigaw, pinunasan ang itim na bone stick sa kanyang kamay at inatake si Chenlei. Sa isang sandali, ang kawalan ay natakpan ng walang hangganang makapal na itim na ambon, malakas, at lumubog patungo kay Chenlei. Malayo. Ang itim na ambon na ito ay may napakalakas na epekto ng kinakaing unti-unti. Ang nakapaligid na lupain, na nadamhan ng makapal na fog na ito, ay biglang naging swamp lake na may mga itim na bulan ng hangin, na lubhang nakakatakot. Gumalaw ang puso ni Chenlei, ngunit isang kalasag na nagniningning na may malabituin na liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan, na mahigpit na tumakip sa kanya. Ang makapal na itim na ambon na ito ay nakaharap sa kalasag na nagniningning na may parang bituin na liwanag. No way, walang magagawa. Binuksan ni Chenlei ang kanyang bibig at naglabas ng apoy. Ang apoy na ito ay agad na sinunog ang itim na ambon sa kalangitan, at ang langit at ang lupa ay nakabawi. Sa oras na ito, tumingin si Chenlei sa pinuno ng Thalho at nalaman niyang mabilis na tumakas ang pinuno ng Thalho. Gusto mong tumakas, pwede ba? Malamig na sumangot si Chenlei, at nawala ang kanyang katawan sa pwesto. Sa susunod na sandali, nagpakita siya ng libu-libong milya ang layo tulad ng isang teleport, hinahabol ang tumatakas na malakas na Thalho. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala ni Chenlei ang pinuno ng sekta ng Thalho, at ang tono ng bituin ay bumaril patungo sa pinuno ng sekta ng Thalho. Naramdaman ng pinuno ng Thalho ang isang nakakatakot na pagbabago-bago ng kapangyarihan na nagmumula sa likuran, at isang itim na malamig na bakal na kalasag ang isinakripisyo at tumayo sa likuran niya. Malas. Ang daliri ng liwanag na ibinubuga ng mga ugat ng bituin ay tumama sa malamig na kalasag na bakal, at ang malamig na kalasag na ito ay agad na napunit. Pagkatapos nito, ang Star Vein Fingerlight, na may hindi nababawasan na prestihiyo, ay muling bumaril patungo sa ereheng Diyos. Maliit na kwelyo ng ulo. Ang maliit na pinuno ng Thalho ay sumuko sa kanyang kaluluwa, at mabilis na nagsakripisyo ng mga espiritual na inggit upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakakalungkot na ang Fingerlight na ito ay napakalakas kaya't ang munting pinunong ito ng sekta ng Thalho ay nagsakripisyo ng 5 piraso ng espiritual na mga tungkod ng sunod-sunod, na nag-offset sa kapangyarihan ng Fingerlight na ito. Matapos maramdaman ang kapangyarihan ng liwanag ng daliri na ito, ang munting pinuno ay may pawis sa kanyang noo. Sa sobrang lakas, hindi katakatakang naputulan ng ulo ang kanyang mga tauhan dahil kahit isang galaw ay hindi nila kinaya. Sa oras na ito, itinuro ni Chenlei ang isa pang daliri. Ang kapangyarihan ng daliri na ito ay lubhang nakakatakot, at inatake niya ang maliit na pinuno. Naramdaman lamang ng munting pinuno na kamangha-mangha ang bilis ng liwanag ng daliri, at muli siyang sumalakay at pumatay, at binalot muli siya ng anino ng kamatayan. Halos mapaiyak ang munting pinunong ito. Halos maubos ng huling flash ng daliri ang lahat ng kayamanan niya bago niya ito hinarangan. Hindi niya talaga alam kung paano makukuha ang finger lamp na ito. Pababa. Ang munting pinunong ito ay muling nagsakripisyo ng 2 espiritual na pamalo. Gaya ng inaasahan, ang espiritual na tungkod ay agad na nawasak. Pagkatapos nito, ang liwanag ng daliri na ito ay pumutok pa rin ng husto sa gitna ng kanyang mga kilay. Ikan-away ng maliit na pinuno ang itim na bone stick sa kanyang kamay at huminto sa kanyang daliri. Bitik. Sa mahinang tunog, ang buto sa kamay ng maliit na pinuno ay direktang naputol sa 2 piraso, na nag-offset sa lakas ng pangalawang daliri. Sa oras na ito, si Chenlei ay walang malasakit, at muli ay casual na nag-click sa isang daliri. Gamit ang daliring ito, hindi na nakapagpigil ang Little Village Head. Ang liwanag ng daliri ay direktang tumagos sa bodyguard ng maliit na pinuno ng nayon, at tumagos sa kanyang noo.
Sa sumunod na sandali, sumabog ang ulo ng munting pinuno. Tumango si Chen Lei bilang kasiyahan. Ang kapangyarihan ng Xingmai Finger ngayon ay talagang nakakatakot. Kinolekta ni Chen Lei ang mga trepeo mula sa maliit na ulo, lalo na ang waist badge sa maliit na ulo, na patunay ng pagkakakilanlan ng maliit na ulo at isang token para sa pagkumpleto ng gawain ng pag-alis sa muog. Siyempre, pagkatapos pugutan ng ulo ang ilang mga alagad ng Thalho, sila ay naging ilang mga sinag ng liwanag, pumasok sa military merit card, at naging mga merito ng militar ni Chen Lei. Matapos gawin ang lahat ng ito, umalis si Chen Lei Fei dito. Ipinagpatuloy ni Chen Lei ang pagpapatrolya sa buffer zone na ito, pangangaso at pagpatay sa nag-iisang malakas ng Thalho, pati na rin ang ilang mga scout, at kasabay nito, inalis ang ilang maliliit na kuta. Sa isang kisap mata, makalipas ang kalahating buwan, inalis ni Chen Lei ang higit sa 10 maliliit na kuta ng Thalho, at pinatay ang 12 ng Thalho scouts, na nagdulot ng matinding pagkalugi sa Thalho. Anong nangyari, pwede mo bang sabihin sa akin ng malinaw? Sa oras na ito, sa bulwagan ng talakayan ng Thalho, galit na galit si Sub-Brother Thalho Zayan at pangit ang kanyang mukha. Noong nakaraan, hinati ni Thalho Zayan ang Taiman at nakatanggap ng maraming malakas na suporta, at unti-unting nakakuha ng mataas na kamay. Ngayon ay handa na silang ganap na sakupin ang buffer zone, at pagkatapos ay maglunsad ng malakihang pag-atake upang ganap na ibagsak ang Zayan City, ganap na kontrolin ang Zayan City. Gayunpaman, sa nakalipas na kalahating buwan, ang planong kontrolin ng buong buffer zone ay lubhang nahadlangan, bukod pa sa mabagal na pag-unlad, at malalaking pagkalugi. Natural, ang Thalho Sub-Ruler Master ay nagbigay ng walang kapantay na aura. Master Rodder, ganito ang mga bagay. Kamakailan, sa Zayan City, isang malaking bilang ng mga master ang lumitaw sa lugar na ito, na nahuli sa amin. Ito ang nahanap naming balita. Sinabi ng isang banal na mensahero sa pinuno ng Sub-Ruler ng Thalho, at nagbigay ng isang piraso ng impormasyon. Okay, itong Chu Emperor na ito ay may lakas ng loob, handa siyang buksan ang banal na pamana ng hari. Sa pinakamabilis na oras, lumikha siya ng isang grupo ng mga masters. Gayunpaman, huli na. Ipapaalam ng Taiman na ito kay The Chu Emperor na kung totoo kalaban sa mga Diyos, walang magandang wakas. Kaagad kang nagdagdag ng kapangyarihan sa akin upang makontrol ang buffer area na ito sa pinakamaikling posibleng panahon. Panipi. Ang Sub-Brother ng Thalho, pagkatapos na malaman ang pangunahing dahilan ng pagkabigo ng aksyon, ay agad na gumamit ng mas malakas na kapangyarihan sa lugar na ito, at kailangang kontrolin ang buffer area na ito sa loob ng kanyang sariling pag-aari sa maikling panahon. Kamay. Oo, ang mga subordinate ay kumukuha ng mga utos. Ang banal na mensahero sa kulto ng Thalho ay tumango, at pagkatapos ay agad na bumaba para mag-ayos. Sa araw na ito, sa kulto ng Thalho, maraming mga master ng ika-9 na antas ng Yuandan Realm ang lahat ay ipinadala sa labas ng isa-isa, patungo sa buffer. Nagmamadali ang lugar. Sa orihinal, ang mga powerhouse na ito ay inihanda upang palitan ang kanilang enerhiya, at gumanap lamang ng isang papel sa huling labanan, ngunit ngayon, ang sitwasyon ay nagbago at kailangan silang ipadala muna. Kabanata 2303, Espesyal na gawain. Sa oras na ito, naglaan ng oras si Chen Lei para bumalik sa Zayan City. Nakumpleto na lahat ang 10 misyon na natanggap niya, at kinailangan niyang bumalik sa Zayan City, ibigay ang mga misyon, at sabay na tumanggap ng mga bagong misyon. Chen Fan, ikaw pala. Matapos ibigay ni Chen Lei ang gawain, habang pumipili ng bagong gawain sa deployment, biglang may dumating na boses mula sa likod ni Chen Lei, medyo nagulat. Miss Chi, ikaw ba yan? Lumingon si Chen Lei at nakitang hindi ito ibang tao, kundi si Chi Yun, ang pinakamatandang babae ng City Lord's Mansion sa Zayan City. Sa oras na ito, si Chi Yun ay nakasuot ng masikip na Crimson Battle Armor, na malinaw na nakabalangkas sa kanyang anyo, at ang kanyang itim na roba ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ugali, at sabik siyang tumingin kay Chen Lei. Halika dito. Chen Fan, hindi ko ine-expect na dito kita makikita, may pipiliin ka bang gawain? Aktibong tanong ni Chi Yun. Oo, pipili ako ng ilang gawain, sabi ni Chen Lei. Sinabi ni Chi Yun, Chen Fan, huwag kang pumili ng misyon.
Bakit hindi ka sumama sa amin at bumuo ng isang pangkat para magsagawa ng mga espesyal na misyon? Oh, anong espesyal na gawain? Naging interesado si Chen Lei matapos marinig ang mga salita ni Chi Yun. Ito ang problema. Ang gawaing ito ay hindi napakahirap, ngunit ang mga gantimpala ay hindi mura. Nangangailangan ito ng 5 tao upang kumilos ng sama-sama. Nakaipon na ako ng 4 na tao ngayon, at isa na lang ang natitira. Gusto mo ba yun? Sabi ni Chi Yun. Hindi mo pa sinabi kung ano ang gawain. Paano ako makakapagdesisyon? Sabi ni Chen Lei. Sige, sasabihin ko, pero sikreto lang, hindi ba pwedeng sabihin mo na lang, sabi ni Chi Yun. Okay, no problem, I promise not to talk nonsense, sabi ni Chen Lei. Tumango si Chi Yun, gamit ang mga banal na kaisipan para ihatid ang kanyang boses. Sinabi kay Chen Lei ang kanilang misyon sa pagkakataong ito. Ano, hahanapin mo ba talaga si Zhou Ming? Nagulat si Chen Lei matapos marinig ang misyon ni Chi Yun, at gulat na sinabi. Oo, itong Zhou Ming, na kilala bilang Haring Pluto, ay may pambihirang talento. Gayunpaman, nalaman namin ang balita na si Zhou Ming ay malubhang nasugatan at ngayon ay umaatres sa isang tagong lugar, at isang especially iya sa Zion City, ay nasa coincidentally, nakita ko ang lugar kung saan umatras si Zhou Ming at nagpadala ng balita pabalik. Ito ay isang espesyal na misyon, sabi ni Chi Yun kay Chen Lei. Natural na kilala ni Chen Lei si Zhou Ming. Anyway, ang mga pinsala ni Zhou Ming ay ibinigay pa rin ni Chen Lei. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong patayin si Zhou Ming, naantig din si Chen Lei dito. Ang Zhou Ming na ito ay dapat na isang malakas na kalaban ngayong may pagkakataon na siyang pugutan ng ulo, ayaw itong palampasin ni Chen Lei. Higit pa rito, pagkatapos makinig sa gantimpala ni Chi Yun para sa pagpatay kay Zhou Ming sa pagkakataong ito, mas nasasabik si Chen Lei. Ang gantimpala para sa pangangaso kay Zhou Ming sa pagkakataong ito, kahit na ang 5 tao ay hinati ng pantay, ay higit pa kay Chen Lei na nakatapos ng 10 gawain ng ilang beses. Sa ganoong mahalagang gawain, natural na walang dahilan si Chen Lei para hindi sumang-ayon. Sa katunayan, ang ganitong uri ng espesyal na gawain ay nilikha ng Panginoon ng lungsod ng Zion upang alagaan ang kanyang anak na babae, at hindi ito magiging bukas sa labas ng mundo. Maaari itong ituring na puwersa para sa pansariling pakinabang. Gayunpaman, kung gagawin ito ni City Lord Zion, walang magsasabi ng kahit ano. Masasabing napakaraming bagay na ganito. Okay, pumayag ako. Tumango si Chen Lei at pumayag na sumali sa pangkat na ito. Magaling. Tumalon sa tuwa si Chi Yun, na may liwanag sa kanyang mukha. Shen Fan, pwede ka nang sumama sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang natitirang bahagi ng koponan, sabi ni Chi Yun kay Chen Lei. Tumango si Chen Lei, at nang umalis si Chi Yun dito, nakarating siya sa isang medyo magandang courtyard. Tingnan mo kung sinong dinala ko dito. Pumasok si Chi Yun sa bakuran at malakas na sinabi. Well, Shen Fan, ikaw pala. Isang nakamamanghang kagandahan, na may nagulat na ekspresyon, ay tumingin kay Chen Lei. Ito ay si Liu Weizo. Miss Liu, hello, hindi ko inaasahan na makikita kita ulit ng ganoon kaga. Sabi ni Chen Lei, itinaas ang kanyang mga kamay kay Liu Weizo. Oo, may kapalaran sa pagitan natin, sabi ni Liu Weizo. Sabi ko Miss Chi, ito ang matibay na suportang hinahanap mo. Isa lang itong lalaki mula sa ika-5 palapag ng Yuandan Realm. Ito ay masyadong mahina, sigurado ka bang wala siya dito para magpigil? Sa sandaling ito, isang binata na nakasuot ng silver armor na may makantab na silver na katawan, isang puting jade na mukha, at isang manipis na katawan, tumingin sa gilid ni Chen Lei, at mahinang sinabi. Shosho Uya, ano ang sinasabi mo? Ang lakas ni Chen Fan ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa iyo. Tumingin si Chi Yun sa binata at malakas na sinabi, na hindi dapat pahintulutan ang binata na Sir-on si Chen Lei. Talaga, hindi ako naniniwala. Si Shosho Uya, isang binata sa pilak, ay marahang umiling at tumingin kay Chen Lei, na may bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, lumabas ang isa pang binata, tumayo sa koridor, tumingin kay Chen Lei mula sa mataas na posisyon, at umiling, at sinabing, Miss Chi,
bagamat napagkasundoan namin na ang huling lugar ay ikaw ang magpapasya, ikaw, piliin ang kandidatong ito ay binaygo tayo ng sobra. Hindi na kolekta ng aming koponan ang lahat ng mga melon at baluktot na jujube. Panipi. Si Chen Fan, nakasalukuyang pagkakatawang tao ni Chen Lei, ay may pangit na hitsura, payat ang katawan, maputlang balat, at napakakaraniwan. Maaaring makalimutan sa isang kisap mata. Sa makatuwid, pareho silang matatawag na mga pambihirang bayani ay natural na minamaliit ng mga kabataan si Chen Lei. Bukod dito, kung napakalalim ng cultivation ni Chen Lei, kahit na hindi maganda ang kanyang hitsura, maaaring hindi gaanong galit ang dalawang kabataang ito kay Chen Lei. Gayunpaman, ang kasalukuyang cultivation behavior ni Chen Lei ay ang ikalimang antas ng Yuandan realm. Ang paglilinang ay, sa mata ng dalawang kabataan, sila ay likas na umiiral tulad ng mga langgam. Sa makatuwid, hindi sila magiging magalang. Sa harap ni Chen Lei, kinukutya nila si Chen Lei sa ganitong paraan. Ang pagkakakilanlan nilang dalawa ay nangangahulugan din na hindi sila nag-aalala na ito ay makasakit kay Chen Lei. Pwede bang tumigil muna kayong dalawa? Dahil nasa aking mga kamay ang pangwakas na desisyon sa lugar, kung gayon ang taong pipiliin ko ay hindi ang iyong turn na gumawa ng mga irresponsibleng pananalita. Kung may opinyon ka, pwede kang mag-withdraw. Malakas na sabi ni Chi-yun nang hindi nagbibigay daan. Nang makita ang pagpupersage ni Chi-yun, ang dalawang binata ay tumingin kay Chen Lei ng isang mabangis na tingin, at sinabi ni Shoshuya, "Bueno, dahil matyaga ka, kung gayon wala kaming pakialam, ngunit hayaan mo akong magsalita ng pangit." Sa hinaharap, kung ang Chen Fan na ito ay nakatagpo ng anumang panganib, huwag asahan na tutulungan siya ng anak na ito. Panipi. Hindi na kailangan, Shoshuya, kung hindi mo tatanungin si Chen Fan, ito ang magiging kakayahan mo, sabi ni Chi-yun. Ha, imposible namang mamalamos itong anak sa ganyang pangit na multo. Tumangala si Shoshuya sa langit at tumawa na para bang nakarinig siya ng isang nakakatawang biro. Tandaan mo lang ang sinabi mo ngayon. Galit nang umuso si Chi-yun, hindi na pinapansin si Shoshuya at ang iba pang mga binata, ngunit tumingin kay Chen Lei, at mahinang sinabi, "Chen Fan, huwag mo silang kausapin sa pangkalahatan, ang dalawang taong ito ay mayabang at mayabang." Panipi. Sinulyapan ni Chen Lei ang dalawang binata at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging pamilyar sa kanila." Ang mga salita ni Chen Lei ay napaka-casual, na para bang ang dalawang batang talentong ito ay hindi katumbas ng kanyang galit at pag-aalala. Kabanata 2304 na pagsasabuatan. Si Shoshuya at isa pang binata, pagkatapos makinig sa mga salita ni Chen Lei, ang kanilang mga puso ay lihim na nagalit, pakiramdam na si Chen Lei ay mas malaki kaysa sa kanila. Gayunpaman, si Shoshuya at ang iba pang kabataan ay hindi dumanas ng anumang pag-atake sa oras na ito, ngunit ang kanilang mga puso ay lihim nang nagpasya na kapag siya ay naghihintay sa labas, tiyak na siya ay magpapakita kay Chen Lei ng magandang hitsura. Well, kung wala na, let's set off today, may opinion ka ba? Sinabi ni Chi-yun kina Chen Lei, Liu Weizo, Shoshuya at iba pa. Napailing si Chen Lei at ang iba pa. Wala silang dapat ihanda at maaaring umalis anumang oras. Let's go, direktang sabi ni Chi-yun nang ang lahat ay walang nakitang pagtutol. Pagkatapos, si Chi-yun, Liu Weizo, at Chen Lei ang nanguna sa pagsira ng kanilang mga figura at lumabas ng lungsod. Saan nanggaling ang lalaking ito? Bakit iba ang pakikitungo sa kanya nina Chi-yun at Liu Weizo? Nasa likod ng kalahating hakbang si Shoshuya at isa pang binata, nagbubulungan sa likuran nila. Naaalala ko, itong si Chen Fan ang unang tao sa serbisyo militar noong lumaban siya sa Thalho noong nakaraang pagkakataon. Dapat may dalawang hit siya. Itong lalaki pala. Narinig ko na ang Chen Fan na ito ay labis na nasaktan si Zi Shengyang. Bilang karagdagan, pinugutan din ng taong ito ang nakababatang kapatid ni Zi Sheng Mountain na si Zi Shengyang, sabi ni Zi Shengyang. Kung sino man ang makapagbibigay ng balita kay Chen Fan, siya si Zi Shengyang ay makakakuha ng magagandang resulta, sabi ni Shoshuya. Bueno, naaalala ko rin, Kuya Shouya, kami ni Brother Shengyang ay matandang magkakilala, at mayroon kaming magandang relasyon.
Sa kasong ito, maaari rin nating tulungan si Brother Shenyang. Ano sa tingin mo, lalaki, sabi ni Cloudy. Siyempre, nag-usap ang dalawa sa pamamagitan ng banal na kaisipan, kung hindi, gaano man kaliit ang boses nila, hindi nila maitatago si Chen Lei. Sa oras na ito, nagkaroon din ng espiritual na pagpapalitan sina Chiyon, Liu Weizu, at Chen Lei. Sa pamamagitan ng espiritual na komunikasyon, ipinakilala din ni Chiyon kay Chen Lei ang mga pagkakakilanlan ni Shosho Uya at isa pang binata. Maging si Shosho Uya o ibang binata, si Ding Yu, lahat sila ay mga sikat na henerasyon. Ang ama ni Shosho Uya ay ang Deputy Lord ng Zion City, at ang ama ni Ding Yu ay mula sa hukbo ng Zion City. Ang mga tagapagsanay ay pawang mga Hypo-Red. Sa pagkakataong ito ang espesyal na misyon, ang City Lord Zion, ay natural na hindi maibibigay ang lahat ng benepisyo sa kanyang anak, at, kung si Chiyon ay nag-iisa, ang City Lord Zion ay hindi mapalagay. Sa makatuwid, ang partikular na gawain ito ay itinakda bilang isang maliit na gawain ng pangkat, at ang mga gantimpala ay marami. At ang mga miyembro ng koponan na ito ay syempre lahat sa likod ng entablado. Sina Shosho Uya at Ding Yu ang napili. Para kay Liu Weizo, bagamat siya ay anak lamang ni Sectmaster King Ming, ang isa ay matalik na kaibigan ni Chiyon, at ang isa ay si Sectmaster King Ming at Zion. Ang relasyon sa pagitan ng mga Panginoon ng lungsod ay hindi mababago, at ang kota na ito ay natural na responsibilidad ni Liu Weizo. Para naman kay Chen Lei, nagkataon lang. Alam ni Chiyon na kahit na ito ay isang gawain, kahit na posible na makatiyak sa 10, medyo nag-aalala pa rin si Chiyon. Pagkatapos ng lahat, si Zhou Ming ay hindi isang ordinaryong malakas na tao. Naramdaman ni Chiyon na sa kanilang apat, maaaring hindi siya magtagumpay sa pagkuha nito. Araw sa susunod na linggo. Kaya, nagpa siya si Chiyon na humanap ng isa pang tunay na master na makakasama sa kanilang team kung sakali. Kaya naman si Chiyon ay personal na pumunta sa dispatch office upang maghanap ng guro, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala niya si Chen Lei. Alam na alam ni Chiyon kung gaano kakilakilabot ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei, kaya hindi siya nag-atubiling anyayahan si Chen Lei na sumali. Ang grupo ng 5 tao ay hindi umimik, ngunit ang Divine Mind ay nagpalitan ng lahat ng uri ng impormasyon, at kasabay nito, hindi ito nakaapekto sa hugis ng katawan, at mabilis silang tumakbo palabas ng lungsod. At sina Shosho Uya at Ding Yu, sa oras na ito, ay lihim na nagpadala ng mensahe kay Ze Shenyang, na sinasabi kay Ze Shenyang na kasama nila si Chen Fan, kung gusto ni Ze Shenyang na maghayganti, pumunta ka rito kaagad. Hindi nagtagal, dumating ang isang mensahe mula kay Ze Shenyang, na nagsasabi kina Shosho Uya at Ding Yu na hindi siya makakaalis pansamantala. Gayunpaman, makalipas ang 2 araw, darating siya at hahayaan sina Shosho Uya at Ding Yu na mag-isip kung ang kanyang pamamaraan, ay drag sa loob ng 2 araw, siya ay gagantimpalaan. Parehong ngumiti sina Shosho Uya at Ding Yu nang makatanggap sila ng balita tungkol kay Ze Shenyang. Papatayin nila si Zhou Ming sa pagkakataong ito at tatagal ito ng hindi bababa sa 2 araw. Tamang-tama ang oras, kaya hindi na nila kailangang mag-isip ng solusyon. Magagawang pigilan si Chen Lei. Hindi nagtagal, dumating ang 5 sa buffer zone kung saan nag-aaway ang Zion City at Thalho. Ang lugar ng pagpapagaling ni Zhou Ming ay matatagpuan sa teritoryong kinokontrol ng Thalho, ngunit hindi masyadong malayo sa buffer zone. Ang dahilan kung bakit pinili ni Zhou Ming ang ganoong lugar upang pagalingin ang kanyang mga sugat ay dahil ang lugar ay may kakaibang lokasyon, mayaman sa espiritual na enerhiya, at puno ng sigla. Isa itong sagradong lugar ng pagpapagaling. Sa lugar na iyon, ang bilis ng pagbawi ng pinsala ni Zhou Ming ay 3 beses kaysa sa ibang mga lugar. Sa makatuwid, kahit na ang lugar na ito ay malapit sa lugar na kinokontrol ng Zion City, medyo delikado ito, ngunit walang pakialam si Zhou Ming sa panganib na ito upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala kanina. Kasabay nito, si Zhou Ming ay gumawa rin ng perpektong paghahanda, kahit na siya ay natuklasan, siya ay may lakas na protektahan ang kanyang sarili. Naging maingat si Chen Lei at ang iba pang 5 tao matapos makapasok sa buffer zone. Sa buffer zone na ito, anumang bagay ay maaaring mangyari, at panganib ay makakaharap anumang oras. Sa makatuwid, bagaman malakas ang kanilang koponan, ngunit,
ngunit hindi siya nang ahas na maging pabaya. Sa oras na ito, sina Shosho Uya at Ding Yu ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang gamo-gamo. Kung tutuusin, hindi kumurap si Thules at walang pakialam sa kanilang pagkakakilanlan. Kung sila ay medyo pabaya, malamang na hindi sila makalabas sa buffer zone na ito. Sina Shosho Uya at Ding Yu ay mayroon ding malalim na pag-unawa sa mga panganib sa buffer zone. Swish! Oo naman, pagkatapos maglakad sa buffer zone ng ilang sandali, ilang makapangyarihang mga kulto ng Thalho ang lumitaw at pinalibutan ang kanilang maliit na koponan. Ang malakas na kulto ng Thalho, matapos mapalibutan ang 5 tao tulad ni Chiyun, ay walang sinabi, at direktang inatake ang 5 ni Chenlei. Si Chiyun at ang 5 ay natural na ayaw magpakita ng kahinaan, at naglunsad ng counterattack, at ang 2 panig ay nag-away ng mabangis sa ilang sandali. Ang mga powerhouse na ito sa Thalho cult ay may magandang lakas. May kabuuang 6 na tao. Mayroong 4 na powerhouse sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm, at ang 2 pa ay powerhouses sa ika-8 antas ng Yuandan Realm. Si Chiyun at ang iba pang 5 tao, maliban kay Chenlei na nagtatanim sa ika-5 palapag ng Yuandan Realm, ang 4 na iba pa ay malakas lahat sa ika-9 na palapag ng Yuandan Realm. Ang 4 na powerhouse sa Thalho cult sa ika-9 na antas ng Yuandan Realm, sa sandaling lumitaw sila, nakaharap nila ang 4 na kaaway ng parehong realm, kabilang ang Chiyun, habang si Chenlei ay pinatay ng 2 tao ng Yuandan Realm layer. Yuandan Realm malakas ang kinubkob. Ilang tao ang nag-away sa isa't isa ng napakabangis, halos sumabog ang lugar na ito. Ang labanan sa pagitan ng 2 panig ay tumagal ng mahabang panahon. Sa oras na ito, ang makapangyarihang mga kulto ng Thalho ay unti-unting nahuhulog sa isang kawalan. Chiyun man, Liu Weizo, o Shosho Uya o Ding Yu, ang kanilang mga kwalifikasyon ay hindi pangkaraniwan. Kung ikukumpara kay Chiyun at sa iba pa, ang makapangyarihang mga kulto na ito ay mas mahina pa rin kaysa sa iba. Kabanata 2305 Ghost Fires. Sa sandaling ito, mahigpit na nakikipaglaban si Shosho Uya sa kanyang kalaban habang nakatingin kay Chenlei, gustong makita kung ano ang tunay na lakas ng pakikipaglaban ni Chenlei, at ganoon din ang ginagawa ni Ding Yu, palaging binibigyang pansin si Chenlei. Sa oras na ito, si Chenlei ay kinubkob ng 2 malalakas na lalaki ng ika-8 layer ng Yuandan Realm. Dehado na siya, halos wala na siyang lakas para lumaban, at suportahan lang niya ito ng husto. Lakas ay walang iba kundi ito, maglakas loob na maging mayabang. Nang makita na ang lakas ni Chenlei ay napakahina, sina Shosho Uya at Ding Yu ay nagkaroon ng kaibuturan sa kanilang mga puso, at wala silang anumang hanga kay Chenlei. Sa katunayan, ang kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ni Chenlei ay sapat na ang kahanga-hanga upang magamit ang paglilinang sa ika-5 palapag ng Yuandan Realm bilang isang paraan upang sumuporta ng matagal sa harap ng 2 evil god cult powerhouses sa ika-8 palapag ng Yuandan Realm. Paano hindi ito isang komento na may mababang kapangyarihan sa labanan? Kaya lang, sa mata nina Shosho Uya at Ding Yu, mahina talaga si Chenlei kumpara sa kanila. Natural na alam ni Chenlei na pinagmamasdan siya nina Shosho Uya at Ding Yu. Sa makatuwid, itatago niya ang kanyang kakulaitan, tipunin ang kanyang espada at talam, at hindi ipapakita ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban. Naramdaman niya na hindi mabuti sa kanya sina Shosho Uya at Ding Yu, kaya ayaw niyang magpakita ng napakaraming detalye sa harap nina Shosho Uya at Ding Yu, at wala ng panganib ngayon, at hindi niya ito kailangan. Gawin mo lahat. Hoy! Biglang sumabog si Chiyun, pinugutan ng espada ang kanyang kalaban, pinugutan ang kanyang ulo. At hindi rin dapat magpatalo si Liu Chenzo, ang espada ni Qingming sa kanyang kamay ay tumaas ng husto, tumawid sa kanyang kalaban, at pinutol ang kalaban na ito sa gitna. Matapos pugutan ni Chiyun at Liu Chenzo ang kanilang mga kalaban, sumiklab din sa isang iglap sina Shosho Uya at Ding Yu, na sunod-sunod na pinugutan ng ulo ang kanilang mga kalaban. Sina Shosho Uya at Ding Yu ay parehong eksperto sa mga tuntunin ng lakas. Kasabay nito, pareho silang gustong magpakita sa harap ni Chiyun at Liu Weizo. Siyempre, hindi nila gustong paghambingin sila Chiyun at Liu Weizo. Matapos pugutan ni Chiyun at Liu Chenzo ang kanilang mga kalaban, lumipad sila sa tabi ni Chenlei, at kasama ni Chenlei,
hinarap nila ang natitirang dalawang makapangyarihang miyembro ng kultong Evil God sa ikawalong antas ng Yuandan Realm. Ang dalawang Thalho cult powerhouses sa ikawalong palapag ng Yuandan Realm, nang makita ang pag-atake ni Chiyun at Liu Chenzo, ang kanilang mga mata ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Alam ng dalawang malalakas na lalaki sa ikawalong palapag ng Yuandan Realm na sa ilalim ni Chiyun at Liu Weizu, maaaring hindi sila makatakas. Sa pag-iisip nito, ang dalawang Thalho powerhouse sa ikawalong palapag ng Yuandan Realm, ang kanilang moral ay nagbago, at sila ay napakalungkot na gusto nilang sumabog. Sa sandaling ito, parehong naramdaman ni Shosho Uya at Ding Yu ang malaking enerhiya tulad ng isang flash flood sa dalawang powerhouse ng Thalho, nagbago ang kanilang mga ekspresyon, umindayog ang kanilang mga katawan, at agad silang umatras mula sa libu-libong milya sa labas. Parehong alam ni Shosho Uya at Ding Yu na ang kapangyarihan ng pagsira sa sarili ng mag-aaral na ito ng Thalho ay talagang pambihira. Hindi man sila makaligtas, tiyak na magkakaroon sila ng malubhang pinsala. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Liu Chenzo at Chiyun. Sa ganoong kalayuan, wala silang pagkakataong maiwasan ito. Kinailangan nilang sirain ang lahat ng paglilinang at maghanda upang harangan ang suntok, kahit na ito ay napakaposible. Masasaktan, ngunit kailangang mailigtas ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, biglang dalawang daliri ng liwanag, tahimik, ay bumaril patungo sa noo ng dalawang Thalho strongmen na malapit ng sumabog. Biglang natusok ang noo ng dalawang Thalho strongmen. Pagkatapos, sumabog ang dalawang ulo ng isang malakas na kulto ng Thalho at siya ay namatay. Kumilos kayong dalawa, tulungan niyo akong takpan. Si Chenlei Shenian ay nagbigay ng voice transmission kina Chiyun at Liu Weizu. Si Chiyun at Liu Weizu ay nakinig sa mga salita ni Chenlei, likas na ibinaba ang mahabang espada sa kanilang mga kamay, hinawakan ng ilang espada, at hinati ang dalawang Thalho powerhouse sa mga bangkay. Nakita ni Shosho Uya at Ding Yu sa di kalayuan ang dalawang disipulong Thalho na pinugutan ng ulo, at pagkatapos ay bumalik sila. Miss Chi at Miss Liu, hindi ko akalain na magiging napakadeterminado at matapang ninyong dalawa na harapin ang makapangyarihang Thalho na malapit ng sumabog. Hinahangaan namin siya. Tumawa sina Shosho Uya at Ding Yu at sinabing hindi natural. Masasabing sobrang disappointed sina Chiyun at Liu Weizu sa kanilang performance ngayon, pero wala silang pag-asa kina Shosho Uya at Ding Yu, kung hindi dahil sa ama ni Shosho Uya at Ding Yu, hindi kailanman makipagtulungan kina Shosho Uya at Ding Yu. Wala iyon, ngunit ang mga reaksyon ng dalawa, mas matalas at mas makatwiran, ay karapat-dapat sa aming pag-aaral. Malumanay na sabi ni Chiyun, ngunit sa kanyang tono, ang kanyang mapanuksong tono ay naging sanhi ng pangit ni Shosho Uya at Ding Yu. Mabangong babae, nagpapanggap na may mataas na pag-iisip, sa pagkakataong ito, pagkarating ni kapatid na Zhenyang, huhulihin kayong dalawa ni Lao Su at lalaruin sila hanggang sa mamatay. Pagdating ng panahon, sa tingin ko mananatili kayong dalawa ng ganito. Parang isang matangkad, panipik. Lihim na nagalit si Shosho Uya, ngunit maamo ang kanyang mukha. Matagal nang pinagnanasaan ni Shosho Uya si Chiyun at hinabol si Chiyun. Sa kasamaang palad, tinanggihan siya ni Chiyun libu-libong milya ang layo, at hindi niya ito binigyan ng kalahating pagkakataon. Sa wakas, nakaramdam ng inis si Shosho Uya na napilitan si Chiyun na hawakan ang kanyang mga kamay. Kaya lang, si Chiyun at Liu Weizu ay hindi mas mahina kaysa sa kanilang dalawa ngayon, at ngayon ay hindi na sila Chiyun at Liu Weizu na kalaban. Gayunpaman, nang dumating si Zhenyang, iba ang sitwasyon. Noong panahong iyon, tinulungan nila si Zhenyang na pinugutan ng ulo si Chenlei. Pagkatapos nito, maaari silang makipagsanib puwersa kay Zhenyang para makuha sina Chiyun at Liu Weizu. Sa oras na iyon, kinuha niya ang katawan ni Chiyun, hindi natatakot na hindi sumuko si Chiyun, kung imposible, direkta niyang papatayin si Chiyun, tutal, ang gusto lang niya ay ang katawan ni Chiyun. Kumikislap ang mga mata ni Shosho Uya, at masasabing buntis si Ding Yu ng mga multo. Sa makatuwid, hindi niya pinansin ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng dalawang Thalho powerhouse na ito, ngunit naniniwala na ang dalawang Thuism powerhouses ay namatay dahil sa Chiyun. Wala siyang kinalaman kay Liu Chenzo, at sa mga kamay ni Chenlei.
Nang pinugutan ni Chenlei ang dalawang Thalho powerhouse, napakatago ng kanyang diskarte. Pagkatapos, pinayagang kumilos sina Chiyun at Liu Chenzo, para lang magtago kina Shosho Uya at Ding Yu. Ngayon ay tila hindi masama ang epekto. Well, hindi bagay na magstay dito ng matagal. Fair na. Sinabi ni Shosho Uya at Ding Yu na pinatay nila ang 6 na makapangyarihang kulto ng Thalho at nagdulot ng maraming paggalaw. Kung patuloy silang mananatili dito, tiyak na maaakit nila ang atensyon ng iba pang Thalho cult powerhouses. Mga problema sa larangan. Tungkol dito, walang pagtutol sina Chenlei, Liu Chenzo at Chiyun. Kinokolekta nila ang mga samsam at sinira ang ilang bangkay, pagkatapos ay mabilis na umalis dito. Susunod, isang grupo ng 5 tao ang patuloy na tumawid sa buffer zone na ito. Sa panahong ito, nakatagpo sila ng ilang mga alon ng mga malakas na kulto ng Thalho. Ang ilan sa kanila ay maaaring iwasan, at ang ilan ay hindi maiiwasan. Gayunpaman, hindi mahina ang kanilang grupo, kahit na hindi nila ito maiiwasan, mananalo sila sa labanan-laban sa makapangyarihang mga kulto ng Thalho na ito, at pinugutan nila ng ulo ang ilang pangkat ng mga powerhouse ng kulto ng Thalho. Makalipas ang isang araw, sa wakas ay dumaan sila sa buffer area at umakyat sa lugar na kinokontrol ng Thalho. Pagkatapos nito, sinunod nila ang mga direksyon na ibinigay ng mga especially iya sa Zion City at nagmamadaling pumunta sa pahingahan ni Zhou Ming. Kabanata 2306 na pagdurusa. Isang grupo ng 5 tao ang mabilis na dumating sa lugar na ito. Napakaganda at pambihira ng lugar na ito. Isa itong malaking lawan na may malalawak na alon ng tubig, transpiration ng hangin, at espiritual na ambon. Sa gitna ng lawa ay may magandang maliit na isla. Sa maliit na isla, ang mga sinaunang puno ay nagtataasang, ang mga baging ay pilipit, ang mga dambuhalang hayop ay umuungal, at ang mga sagradong ibon ay nagbuka ng kanilang mga pakpak. Pambihira talaga. Si Zhou Ming ay umaatres sa maliit na isla upang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Itinuro ni Chiyun ang maliit na isla sa kanyang harapan at sinabi sa mahinang boses. Tumango si Chenlei, na may buong paningin, at tumingin sa isla, nakita niya na may malakas na pagbabago ng aura sa isla. Malinaw, sa islang ito, mayroong isang makapangyarihang Thalho. Guard Zhou Ming. Gayunpaman, natuklasan ni Chenlei na mayroon lamang 3 makapangyarihang eksperto na may ganitong aura. Ang paglilinang ay nasa 9 na antas ng Yuandan Realm. Siyempre, kung bibilangin mo si Zhou Ming, dapat mayroong 4 na tao sa 9 na palapag ng Yuandan Realm. Yung malakas. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Chiyun kay Chenlei. Kailangan mo pa bang humingi ng drag oil bottle para sa ganitong bagay? Patayin mo na lang ng diretsyo. Nang makita si Chiyun na humihingi ng payo kay Chenlei sa lahat, inis na inis si Shosho Uya at walang ingat na sinabi. Ibig sabihin, mayroon lamang 3 Thalho cult powerhouses sa 9 na antas ng Yuandan Realm. Sa ating lakas, makakain natin ito ng buo. Nandito tayong lahat, at takot na takot tayo sa katapusan, paano natin matatapos ang gawain? Ibinuko ni Uye ang kanyang bibig at sinabi, sang-ayon sa mga salita ni Shosho Uya. Mas mabuting maging mas maingat. Hindi pinansin ni Chenlei ang mga salita ni Shosho Uya at Ding Yu at sinabi kay Chiyun. Tumango si Chiyun, iniisip din na kapag mas dumarating ka sa puntong ito, mas dapat kang maging maingat. Si Zhou Ming ay hindi isang simpleng kalaban. Kung hindi ka mag-iingat, malamang na mahulog ka sa bitag ng kabilang partido. Punta muna tayo sa isla, at pagkatapos magtanong ng malinaw, kikilos tayo, sabi ni Chenlei kay Chiyun. Okay, tumango si Chiyun bilang pagsang-ayon. Pangit ang itsura ni Shosho Uya at Ding Yu, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagkagulo. Sinira ng grupo ng 5 tao ang nakatagong figure, ganap na itinago ang figure at hininga, at pagkatapos ay mabilis na lumipad patungo sa isla. Hindi nagtagal, 5 tao ang sumakay sa maliit na isla. Lahat sila ay napakatalino sa paglilinang. Maraming hayop at ibon sa isla, ngunit hindi natagpuan si Chenlei at ang iba pa. Pagkatapos nilang maglibot sa isla at pagmasdan ang terrain, medyo seryoso ang ekspresyon ni Chenlei. May hahanapin ba?
Tanong ni Chiyun kay Chenlei. Oo, ang sentro ng maliit na isla na ito ay nilagyan ng mga porma sayon. Ano ang tiyak ay alam ng Thalho expert na ito ang mga porma sayon. Sa pagkakataong ito, maaaring hindi natin makumplito ang gawain. Sabi ni Chenlei kay Chiyun. Ano, totoo ba ito? Sabi ni Chiyun. Nilingan din niya ang maliit na isla na ito, ngunit wala siyang nakita. Ngumisi si Shoshouya, tumingin kay Chenlei, puno ng paghamak, at sinabing, kalokohan, akala ko talagang alerto ka. Hindi namin nadiskubre na may formation pala dito. Mahahanap mo ito, sa iyo ba ito? Pangitain, mas maganda yon kaysa sa amin. At saka, gaano ka-advance ang formation, paano mo masasabi ang pagkakaiba? Sinabi rin ni Ding Yu, sa palagay ko ay natatakot ka sa kamatayan, kaya hindi mo ito pananggahasan. Kung ito ang kaso, maaari kang bumalik. Kinuha ni Chenlei ang mga salita ni na Shoshouya at Ding Yu sa kanyang tainga at hindi pinansin. Ngayon ang maliit na isla na ito ay puno ng mga panganib at hindi dapat lumitaw ang mga pagtatalo. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Chiyun at sinabing, Miss Chi, ay walang kasinungalingan ang sinabi ko, napakadelikado dito. Panipi. Sa kasalukuyan, nasa dilema si Chiyun. Bagamat naisip niyang dapat niyang pakinggan si Chenlei sa intelektual na paraan, gusto rin niyang tapusin ang gawaing ito, dahil mayroon din siyang sariling mga paghihirap. Kung kaya niyang tapusin ang gawaing ito ngayon, magagawa na niyang mabuhay ng malayang buhay na gusto niya. Kung hindi niya makumplito ang gawain, pagkatapos ay kailangan niyang tanggapin ang mga kaayusan mula sa kanyang ama at sa iba pa, sekta. Kasal. Kaya, ang misyon sa pagkakataong ito ay hindi lamang dahil sa mataas na gantimpala, kundi dahil din sa panghabang buhay nitong kaganapan. Kaya, kahit alam niyang delikado, ayaw tumigil ni Chiyun, gusto niyang subukan, kung hindi, baka mabiktima siya. Gusto ko pa ring subukan. Sa wakas, nagngangalit si Chiyun at sinabi kay Chenlei. At natural na alam ni Liu Chenzo kung ano ang ibig sabihin ng misyong ito kay Chiyun, at tumayo siya sa gilid ni Chiyun nang walang pag-aalinlangan. Miss Chi, ito ay talagang mapanganib, at nakakasigurado ako na ang iyong pagkakataon na magtagumpay ay mas mababa sa 1%. Hindi maintindihan ni Chenlei kung bakit pinilit ni Chiyun na gawin iyon. Ito ba ay isang mataas na gantimpala? Ang gantimpala para sa misyong ito ay lubhang kaakit-akit, si Chiyun ay anak ng Panginoon ng lungsod, hindi na kailangang kitilin ang sarili niyang buhay para sa hindi gaanong gantimpala na ito. Kung hindi ka maglakas loob na pumunta, lumabas ka na, at mapapanalo pa nating 4 si Zhou Ming. Sigaw ni Shoshouya kay Chenlei sa oras na ito. Tumahimik ka, sigaw ni Chenlei at tumingin kay Shoshouya. Ang aura sa kanyang katawan ay panandalian, ngunit si Shoshouya ay nabigla. Hindi nagtagal, nagalit si Shoshouya. Ang mahinang sigaw ni Chenlei ay nagparamdam kay Shoshouya ng hininga ng kamatayan sa kanyang hininga. Kasabay nito, naramdaman niya ang pag-alog ng dawa, na naging dahilan ng pagkawala ng mukha ni Shoshouya nang mag-react siya. Nagulat ang lalaki sa ikalimang palapag ng Dan World. Naglakas loob ka bang pag-alitan ako para sa kamatayan? Malamig na tinitigan ni Shoshouya si Chenlei, parang isang mamamatay tao sa kanyang katawan, na gustong patayin si Chenlei ngayon. Swish! Sa oras na ito, naramdaman ng ilang makapangyarihang tao sa sekta ng Thalho ang nakamamatay na aura na nagmumula sa katawan ni Shoshouya. Napagtanto na mayroong panghihimasok ng tagalabas sa isla, at agad na sumugod sa direksyong ito. Di nagtagal, natagpuan ng 3 makapangyarihang kulto ng Thalho si Chenlei at 5 iba pa. Patayin! Matapos makita si Chenlei at ang iba pang 5 dayuhan, ang 3 makapangyarihang kulto ng Thalho ay hindi nag-atubili na sirain ang kanilang mga katawan at patayin sila. Talagang naglakas loob akong pumarito at mamatay, malamig na ngumuso si Shoshouya, at walang pag-aalinlangan, pinatay niya ang 3 makapangyarihang kulto ng Thalho. Ito na ang katapusan ng usapin. Sina Chiyun, Liu Chenzo, at Ding Yu ay pinatay din ang 3 Thalho powerhouse na ito ng sabay. 4 na powerhouses ng ika-9 na antas ng Yuandan Realm, at ang Thalho Relihiyon 3. Ang malakas ay lumaban ng husto at naging isang grupo. Boom boom! Ang nakapalibot na mga bundok at kagubatan ay direktang sumabog sa labanan sa pagitan ng 2 panig,
at ang tanawin ay napakaganda. Tumingin si Chen Li sa larangan ng digmaan at nalaman na ang tatlong Thalho powerhouse na ito ay may malaking lakas. Magkasama, ang tatlo ay kapantay ni Chiyun at ng iba pang apat, at kahit na may mataas na kamay. Ang tatlong Thalho powerhouses ay ganap ding mga elite. Kasabay nito, pinagkadalubhasaan din nila ang isang serye ng pinagsamang pag-atake, na napakalakas. Para sa apat ni Chiyun, nag-aaway sila sa isa't isa, at walang sinuman ang may lihim na pagkakaunawaan. Kahit na mayroong maraming tao, sila ay nalulumbay sa lahat ng dako, ang pakiramdam na ito ay gumagawa sa kanila ng labis na depresyon. Kabanata 2307, Kahirapan. Nang makita ni Chen Li ang ganoong sitwasyon, kailangan niyang kumilos. Kung tutuusin, kung mas matagal ang pagkaantala, mas makakasama ito para sa kanila. Maaaring baliwalain ni Chen Li ang buhay at kamatayan ni Shou Uya at Ding Yu, ngunit hindi niya maaaring baliwalain sina Chiyun at Liu Chenzo. Sheesh! Dinurog ni Chen Li ang mga daliri ni Xing Mai, at tahimik na ipinutok ang kanyang mga daliri sa tatlong Thalho sect powerhouses. Ang radius ng star vessel ni Chen Li ay mas makapangyarihan, mas makinis at iba-iba. Kapag ito ay nasira, maaari itong maging kahanga-hanga, o maaari itong maging mahinahon, at ganap na magbago ayon sa iyong puso. Ngayon, ang tatlong Thalho powerhouse na ito ay mahigpit na nakikipaglaban kay Chiyun at sa iba pang apat, at hindi nila inilagay si Chen Li sa kanilang mga mata. Ito ang perpektong oras para sa palihim na pag-atake ni Chen Li. Dumating at bumagsak ang ilang daliri ng hangin sa tatlong makapangyarihang kalto ng Thalho. Ilang sandali pa ay umiwas sila at tinamaan sila ng hangin ng daliri. Ang malakas na hangin ni Chen Li ay hindi masyadong malakas dahil ito ay isang palihim na pag-atake, ngunit hindi ito madaling matukoy. Tatlong makapangyarihang kalto ng Thalho ang inatake at agad na naapektuhan ang kanilang mga katawan. Ang pagbuo ng labanan ng pinagsamang pag-atake ay tila may depekto. Kasabay nito, hindi maiwasang matigas ang hiyubog ng katawan. Dinurog ni Chen Li ang Xing Mai finger, at may kulog at kidlat sa Xing Mai finger na ito, na dulot ng sariling pangangatawan ni Chen Li. Sa katunayan, ang bawat treasure technique na nahuhulog sa mga kamay ni Chen Li at ipinapakita ni Chen Li ay magdadala ng bahagi ng kapangyarihan ng katangian ng kidlat. Ang kapangyarihan ng bahaging ito ng kulog at kidlat ang nagpatigas at nagpabagal sa katawan ng tatlong makapangyarihang thulas ng kalahating tibok. Kahit na ang kalahating mabagal na shot ay hindi man lang huminga, halos isang kisap mata lang, ngunit sa mga mata ni Chiyun at ng iba pang mga master, sapat na iyon. Bagamat hindi alam ni Chiyun, Liu Weizhou at iba pa kung bakit ang tatlong Thalho powerhouse na ito ay may napakalaking pagkukulang, hindi ito naging hadlang sa kanila na samantalahin ang pagkakataon. Ang mga espada ni Chiyun at Liu Weizhou ay lumundag, at sabay nilang inatake ang isang tao, direktang winasak ang Thalho powerhouse na ito. Sinamsam din ni Shou Uya at Ding Yu ang pagkakataon na saktan ang dalawa pang makapangyarihang thules. Matapos ang dalawang malakas na sekta ng Thalho ay malubhang nasugatan, biglang nagbago ang kanilang moral. Ang buong tao ay biglang nawalan ng bilog, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas ng ilang beses sa isang iglap. Pinagdikit nila ang dalawang palad, at kinilig. Si Shou Uya at Ding Yu pagkatapos ay lumipad ng diretsyo mula sa kanilang mga puwang at tumakas patungo sa gitna ng isla. Isang lugar para makatakas, halos sabay-sabay na winasak ni Shou Uya, Ding Yu, Chiyun, at Liu Chenzo ang kanilang mga katawan at hinabol ang dalawang malubhang nasugatang powerhouse ng Thalho. Huwag kang humabol, sigaw ni Chen Li mula sa likuran. Sayang naman ang bilis ni Chiyun. Sa sandaling lumabas ang boses ni Chen Li, naghabulan na silang apat sa isla. Og! Umiling si Chen Li at bumantong hininga. Kaya lang, bago pumasok si Chen Li sa kailaliman ng isla, nakita niya ang pattern sa harap na lumiwanag, na bumubuo ng isang malaking hanay ng pagpatay, na ganap na sumasakop sa gitna ng isla. Ang pagbuo ng pattern na ito, ang langit ay kumulog, ang apoy ay bumagsak, ang bagyo ay umiikot, at ang yelo ay nagngangalit. Ang buong pormasayon ay parang apokaliptik na impyerno, sinalakay ng hindi mabilang na uri ng enerhiya, patuloy na umaatake kay Chiyun at sa iba pang apat. Sa oras na ito,
agad na nawala sa paningin ng apat na Shosho-uya na pumasok sa formation ang dalawang powerhouse ng Thalho. Naramdaman na lang nila na nahuli sila sa walang katapusang pag-atake, kasama ng hangin, apoy, kulog at kidlat. Ang pag-atake na ito ay isang uri ng katangian na pumapalibot sa kanila at ganap na pinawi ang mga ito. Sa kabutihang palad, ang apat na taong ito ay may pambihirang pagkakakilanlan, at ang iba't ibang mga espiritual na inggit at proteksyon na kayamanan sa kanilang mga katawan ay hindi mabilang. Nang bumagsak sila sa malaking pormasayon, ang apat sa kanila ay lubhang mapanganib, at pagkatapos ay hindi sila nagdalawang isip na sirain ito. Sa kani-kanilang proteksyon na kayamanan, mahigpit nilang pinrotektahan ang kanilang sarili. Boom 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 boom. Pambihira lang ang kapangyarihan ng pormasyong ito. Ang iba't ibang arco, bowl ang apoy, ice cone, at wind blades ay walang katapusan at walang katapusang, sumasabog patungo sa apat na tao sa malaking formation. Ang kanilang mga proteksyon na kayamanan ay sumabog sa ilalim ng gayong mga pag-atake, at ang paglilinang ay mabilis ding naubos. Kapag naubos na ang pagtatanim, tiyak na magiging dead end na sila. Sa oras na ito, si Chenlei ay hindi nakapasok sa malaking pormasayon na ito dahil siya ay isang hakbang na huli. Sa halip, maingat niyang pinagmasdan ang malaking pormasayon na ito at gustong hanapin ang mata ng malaking pormasayon na ito, upang masira ang malaking hanay na ito. Kaya lang, napaka-subtle ng malaking formation na ito. Ang Middle World Formation ni Chenlei ay magaspang at mabalahibo. Nais niyang hanapin at buksan ang magandang formation ay na ito sa pinakamaikling panahon. Madali. Habang pinag-aaralan ni Chenlei ang malaking pormasayon na ito at gustong humanap ng paraan para masira ang pormasayon, biglang lumitaw ang dalawang figure sa harap ni Chenlei, nakatingin kay Chenlei. Ang dalawang figure na ito ay ang dalawang pinakamalakas na Thalho cultivator na nataman ng husto. Sa oras na ito, ang dalawang Thalho kultong powerhouse na ito ay hindi alam kung anong mahiwagang gamot ang kanilang ininom, at ang kanilang lakas ay bumawi sa 7 o 8. Tagumpay, ang katawan ay naglalabas ng nakakatakot na hininga at presyon. Ang dalawang malakas na sekta ng Thalho na ito ay mamamatay tao, nang walang sabi-sabi, at walang pag-aalinlangan, sabay silang bumaril patungo kay Chenlei, kahit na ang kasalukuyang cultivation ni Chenlei ay ang ikalimang antas lamang ng Yuandan Realm. Sinubukan pa rin ng dalawang malakas na Thalho na patayin si Chenlei ng magkasama. Boom! Ang dalawang print ng palad, na parang na-condensed sa substance, ay tinapik ang ulo ni Chenlei. Nakakagulat ang pressure, at isang sunod-sunod na nakakatakot na bitik ang biglang lumitaw sa lupa. Hinarap ni Chenlei ang pag-atake ng dalawang malakas na sekta ng Thalho, nang hindi umiiwas, nabasag ang daliri ng ugat ng bituin. Sa pagkakataong ito, ang liwanag ng daliri na binago ng dalawang bituin ay lumipad mula sa daliri ni Chenlei, labis na nakasisilaw, na naglabas ng dalawang malalaking palm print na aking kinunan. Boom! Pagkatapos ng dalawang malalakas na ingay, dalawang maliliit na ulap ng kabute ang tumaas, at ang asterisk ni Chenlei ay talagang direktang dinurog ang mga palm print ng dalawang Thalho powerhouse na ito. Pagkatapos nito, muling itinuro ni Chenlei ang dalawang daliri at binaril patungo sa dalawang malalakas na lalaki sa Thalho. Naramdaman ang pamilyar na hininga na nakapaloob sa liwanag ng daliri, ang dalawang eksperto sa Thalho ay galit na galit. Malinaw, nahulaan nila mula sa liwanag ng daliri na si Chenlei ang umatake sa kanila. Patayin! Ang dalawang malakas na sekta ng Thalho ay sumigaw ng malakas, at muli ay sinampal ng malakas si Chenlei, nangako na dudurugin ang katawan ni Chenlei. Kaya lang, mabilis at apurado ang beating finger light ni Chenlei, at napakalakas. Sa isang iglap, 12 ng mga daliri ang itinuro, at 12 ng mga finger light ang hinabi sa isang higanteng hugi sa hangin. Ang lambat ay parang lambat, na sumasakop sa dalawang Thalho powerhouse na ito. Nadama ng dalawang Thalho cult powerhouses na ang higanteng finger light net ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya at malaking panganib, at biglang nagbago ang kanilang mga kutis. Ginamit nila ang lahat ng kanilang pagtatanim at iba't ibang kayamanan upang labanan siya. Napakadelikado ng mga daliring iyon. Boom boom! Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang higanteng lambat na nabuo ng Starvane finger light, direktang winasak nito ang proteksyon na kayamanan ng dalawang malakas na sekta ng Thalho na ito,
tumagos sa espiritual na kalasag ng kanilang mga katawan, at pagkatapos ay binilang ang 10 daliri ng liwanag na tumama sa mga katawan ng dalawang powerhouse na Thalho. 1 dosenang butas ng dugo ang lumitaw sa kanilang dalawa kaagad, at pagkatapos, sila ay direktang sumabog sa ambon ng dugo sa kalangitan. Kabanata 2308. Nag-aalala si Chen Lei tungkol sa kaligtasan ni Chi Yun, Liu Weizu at iba pa na nakulong sa formation. Sa makatuwid, nang harapin ni Chen Lei ang dalawang Thalho powerhouses na ito, masasabing si Chen Lei ay naglabas ng todo ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, pagkatapos makuha ang Star Refining Chi Technique at gawing Star Yuandan ang Yuandan sa kanyang katawan, ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay napakalakas, lubhang nakakatakot, at mas malakas pa kaysa sa average na pang-9 na antas na powerhouse sa Yuandan realm, marami. Ang nakaraang dalawang makapangyarihang kulto ng Thalho ay malubhang nasugatan nina Shou Uya at Ding Yu, at pagkatapos ay sinira ang lihim na pamamaraan, at pagkatapos ay tumakas. Pinangunahan nila si Shou Uya at ang 4 pa sa isang porma sayon at nakulong sila. At ang backlash ng lihim na pamamaraan ay naging dahilan upang ang dalawang Thalho na powerhouse na ito ay wala sa kanilang pinakamataas na kalagayan. Tiningnan ni Chen Lei ang malaking porma sayon matapos patayin ang dalawang makapangyarihang kulto ng Thalho. Sa sandaling ito, sa malaking formation, si Chi Yun at ang iba pang 4 ay nakulong sa formation. Hindi nila makita ang nangyayari sa labas. Habang pinag-aaralan kung paano basagin ang porma sayon, naglabas si Chen Lei ng 2 apoy upang alisin ang mga masasamang espiritu. Matapos makumplito ang lahat ng ito, natuklasan ni Chen Lei na si Chi Yun at ang iba pang mga tao sa malaking porma sayon ay maaaring hindi makaligtas. Ang malaking formation na ito ay nakakatakot, at kahit na ang malakas sa Nascent Soul Realm ay nahulog sa formation, hindi siya maaaring humingi ng anumang benepisyo. Sa kasalukuyan, wala pa ring ideya si Chen Lei sa pag-crack ng formation. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, alam ni Chen Lei na kung hindi siya gagawa ng desisyon, si Chi Yun at ang iba pa ay mapapawi ng porma sayon. Kalimutan mo na, importanteng magligtas ng mga tao. Sa wakas, nagngangalit si Chen Lei at nagdesisyon. Pagkatapos magdesisyon, binawi ni Chen Lei ang kanyang kamay, at isang anti-gang alindog ang lumitaw sa kanyang palad. Ang mga rune dito ay kasing komplikado at misteryoso ng mga bituin, at sa kanyang mga kamay, ito ay kasalukuyang parang isang jade medal. Ang magic talisman na ito ay isang sinaunang formation breaking talisman na nakuha ni Chen Lei. Nakuha ni Chen Lei ang 10,000 Talisman Sutra mula sa 6th Prince. Interesado siya sa 10,000 Talisman Sutra na ito. Kaya naman, pinag-aralan niya itong mabuti, kahit na hindi niya pinagkadalubhasaan ang mga misteryo ng 10,000 Talisman Sutra, ibig sabihin, ngunit alam pa rin niya ang ilan sa mga kahangahangang anteng-anteng na naitala sa 10,000 Talisman Sutra. Ang sinaunang Breaking Formation Talisman ay isa na naitala sa 10,000 Talisman Sutra. Ang sinaunang Formation Breaking Talisman na ito ay talagang isang Formation Breaking Talisman, ngunit ito ay umiikot ng napakatagal at tinawag na sinaunang Formation Breaking Talisman ng mga susunod na henerasyon. Ang Array Breaking Talisman na ito, sa 10,000 Talisman Scriptures, ay itinuturing na isang high-level magic talisman, at napakahirap pinuhin. Gayunpaman, si Chen Lei ay mayroon na ngayong nakahanda ng anteng-anteng na lumalabag sa porma sayon. Hindi niya gustong ilantad ang anteng-anteng na ito na sumisira sa porma sayon. Pagkatapos ng lahat, nakuha ang Formation Breaking Talisman matapos patayin ang 6 na prinsipe. Sa sandaling lumabas ang balitang iyon, mapapahamak ang mga kahihinatnan. Ngunit ngayon, masasabing ito ay isang napakakritikal na sandali, hindi masyadong pinansin ni Chen Lei, at nagpa siya na gamitin ang Breaking Talisman. Direktang dinurog ni Chen Lei ang Array Talisman, at sa ilang sandali, hindi mabilang na ron ang lumabas mula sa Array Talisman, na naging tulay ng liwanag, nagmamadali patungo sa malaking array na iyon, at hindi nagtagal, ang tulay ng liwanag na ito ay direktang tumagos sa light curtain na nabuo ni ang malaking hanay ay pumasok sa gitnang bahagi ng malaking hanay. Nilunok ni Chen Lei ang sky bowl sa itaas ng kanyang ulo, pagkatapos ay tumapak sa light bridge at direktang pumasok sa malaking formation. Sa kasalukuyan,
sina Chi-yun at Liu Chenzo ay halos nasa dulo na ng kanilang buhay. Bawat isa ay dinudurog ang dalawang espiritual na tangkay, na nagpupumilit na suportahan sila. Ang dalawang espiritual na tungkod sa itaas ng kanilang mga ulo ay malabo at nanginginig sa sandaling ito. Boom boom! Biglang nahulog mula sa langit ang dalawang malalaking meteorite ng apoy. Ang madilim na pulang kulay ay tumitibok ng puso, naglalabas ng kahangahangang init at walang hangganang kapangyarihan, agad na sumasabog sa mga tungkod ng espiritu ni Chi-yun at Liu Chenzo. Biglang namutla ang mukha ng dalawang babae. Sa oras na ito, hindi sila makatiis, at sila ay dudurog sa meatloaf ng dalawang apoy na meteorite at masusunog sa asol na usok. Sa sandaling ito, ang figure ni Chenlei ay kumikislap at lumitaw sa tabi ng dalawang babae, yamakap sa payat na baywang ng dalawang babae, at pagkatapos ay parang nagte-teleport, iniiwasan ang dalawang nakakatakot na apoy na meteorite. Boom! Ang bundok ay yumanig, dalawang apoy na meteorite ang tumama sa lupa, at sila ay nalaglag, at hindi mabilang na madilim na pulang bato ang sumabog sa lahat ng direksyon. Iniligtas ni Chenlei sina Chi-yun at Liu Weizo, tumapak sa tulay ng liwanag, at pagkatapos ay tumingin kina Shosho-uya at Ding-yu. Sa oras na ito, sina Shosho-uya at Ding-yu ay nahihirapan din na suportahan. Masasabing hindi sila kasing galing ni Chi-yun at Liu Weizo. Ang kanilang mga katawan ay nasugatan at nasunog, at sila ay binomba ng mga ilaw ng kuryente at apoy, may posibilidad na mamatay anumang oras. Kung mayroon pa kayong mas maraming lakas, maaari kayong tumakas ng mag-isa. Nakipag-usap si Chenlei kina Shosho-uya at Ding-yu, at pagkatapos, sa tabi ng tulay ng liwanag, mabilis na umalis sa lugar na sakop ng formation at pumunta sa labas ng mundo. Sa sandaling ito, nakita ni Shosho-uya at Ding-yu sina Chenlei na dinadala sina Chi-yun at Liu Weizo na naglalakad palayo sa tulay ng liwanag, at silang dalawa ay biglang kumislap ng pag-asa, halos lahat ng kanilang lakas ay humigop. Habang ginagamit ko ito, lumipad ako sa tulay ng liwanag at tumakas sa labas. Boom boom! Sa likod, isang sinag ng kidlat, tulad ng isang ahas ng kidlat, ang tumama patungo kina Shosho-uya at Ding-yu. Napapaligiran ang dalawa ng mga electric arc, tumalsik ang kanilang balat at laman, at paulit-ulit silang nagsisigawan. Kaya lang, alam din ni Shosho-uya at Ding-yu na ito na ang kanilang huling pagkakataon. Kaya naman, kahit na sila ay hiwa sa laman at dugo sa pamamagitan ng electric light, hindi sila nang ahas na pumunta sa kalahati at sinubukan ang kanilang makakaya. Sa wakas ay natapakan ang magaan na tulay, nagmamadaling lumabas sa formasyon, at pagkatapos, na may plop, ay bumagsak ng diretso sa lupa. Nakita ni Chenlei na nakatakas din sina Shosho-uya at Ding-yu mula sa formation. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, nawala ang tulay ng liwanag at naging isang jade anteng-anteng, na nahulog sa mga kamay ni Chenlei. Pagkatapos ay kinuha ito ni Chenlei ang jade talisman ay direktang iniligpit. Sa kasalukuyan, maging si Chi-yun, Liu Chenzo, Shosho-uya, o Ding-yu, lahat sila ay malubhang nasugatan, lalo na sina Shosho-uya at Ding-yu. Kung ang kanilang mga sugat ay hindi gumaling sa oras, natatakot ako na ang kanilang buhay ay mabalisa. Mabilis na inilabas ni Shosho-uya at Ding-yu ang iba't ibang healing pill mula sa kanilang mga katawan at inilagay ang mga ito sa kanilang mga bibig ng walang anumang presyon. At tumingin si Chenlei kina Chi-yun at Liu Weizo, at ang dalawang babae ay kumuha din ng mga healing pill at ininom ang mga ito, at mabilis na gumaling ang kanilang mga sugat. Ang mga pinsalang natamo ni Chi-yun at Liu Weizo ay medyo maliit, ngunit sila ay natupok ng labis. Matapos inumin ang elixir, mabilis silang nakabawi. Gayunpaman, parehong tumagal sina Shosho-uya at Ding-yu, at pagkatapos ay nagpatuloy. Bakit may formation dito, mga especially iya sa Zion City, pero hindi nakita na may formation dito? Nakakunot ang noo ni Chi-yun habang nakatingin sa lugar na selyado ng formation. Ang formasyon na ito ang tanging paraan para makapunta kay Zhou-ming para gumaling ang kanyang mga sugat. Kung hindi nila kayang sirain ang formasyon, wala silang paraan para harapin si Zhou-ming, at kailangang tapusin ni Chi-yun ang gawaing ito, kaya siya ay nakulong. Sa isang dilema. Sa oras na ito, parehong naka-recover sina Shosho-uya at Ding-yu.
Pagkatapos gumaling, sina Shosho-uya at Ding-yu ay parehong masama at pinatay. Tumingin sila kay Chen-lei at dahan-daang naglakad patungo sa nakaraan ni Chen-lei. Kabanata 2309. Shen-fan, gusto mo ba kaming patayin? Tumingin si Shosho-uya kay Chen-lei at sumigaw. Oo, malaki ang kayamanan mo. Kung hindi mo ito ilalabas ng maaga, magdudulot ito ng mahabang panahon na makulong sa formation at halos mamatay. Ano yun? Pinigilan din ni Ding-yu ang mamamatay tao na aura ni Chen-lei. Hoy, masyado kayong walang pakialam sa kasamaan. Iniligtas lang ni Chen-fan ang iyong buhay. Hindi kayo marunong magpasalamat. Kailangan pa ninyong suklian ang inyong pasasalamat. Hinahayaan ba talaga ng iyong konsensya na kainin iyon ng aso? Humakbang si Chi-yun at tumayo sa harap ni Chen-lei. Si Liu Weizo ay humakbang pasulong at ninisyan. Ano ang ginagawa ni Chen-fan? May kaugnayan ba ito sa iyo? Bakit mo ikinahihiya si Chen-fan? Nang makita ang dalawang babaeng nagtanggol kay Chen-lei sa ganitong paraan, sina Shosho-uya at Ding-yu, mas lalong walang lakas ng loob na lumaban ng magkasama, tumingin kay Chen-lei, at ninisyan, Chen-fan, magtatago ka ba sa likod ng isang babae? Panipi. Sinulyapan ni Chen-lei sina Shosho-uya at Ding-yu at sinabing, gusto ninyong dalawa na makahanap ng kamatayan, at matutupad ko kayo, ngunit hindi ngayon ang oras. Kapag natapos na ang misyon na ito, ano ang gusto mong gawin? Sasamahan kita anytime. Panipi. Parehong malamig na ngumiti sina Shosho-uya at Ding-yu at nagsabi, okay, ito ay isang deal, kung gayon, huwag tumakbo. Sinabi ni Chen-lei, natatakot akong tumakas kayong dalawa sa oras na iyon. Tatakbo tayo, tanga, sabay na sabi ni Shosho-uya at Ding-yu. Well, sa kasong ito, isipin natin kung paano natin masisira ang formation at mapatay si Zhou Ming. Sa oras na ito, sabi ni Liu Weizo, alam niya kung gaano kahalaga si Chi-yun sa misyong ito. Ayaw ni Chi-yun na magpatuloy sa pagtatalo ang ilang tao. Masyadong delikado dito. Kung patuloy kaming magtatalo, hindi niya malalaman ang nangyayari. Shen-fan, may idea ka ba? Sa kasalukuyan, umaasa lang si Chi-yun kay Chen-lei. Gusto mo ba talagang tapusin ang gawaing ito? Tumingin si Chen-lei kay Chi-yun at nagtanong. Nadama ni Chen-lei na tila napakahirap ng gawaing ito. Pagkatapos ng lahat, sa likod ng pagbuo, kung gaano karaming mga powerhouse ang nagbabantay kay Zhou Ming, walang nakakaalam. Sa kamay ng formation na talisman, hindi siya nahirapang basagin ang formation, sa ganito, ganap na namamatay. Kailangan kong tapusin ito. Tumanggo si Chi-yun at mariing sinabi kay Yu Chi. Okay, subukan natin. Nakita ni Chen-lei si Chi-yun na determinado at alam niyang may dahilan, ngunit hindi na siya nagtanong pa, ngunit nagpa siya na makipagsapalaran. Siyempre, ito ay isang pakikipagsapalaran. Medyo kumbinsido talaga si Chen-lei. Kung mayroong hindi mapaglabanan na puwersa sa kabilang panig pagkatapos masira ang malaking pormasayon, agad niyang gagamitin ang nabasag na anteng-anteng upang makatakas sa malaking pormasayon. Sa oras na ito, ang malaking pormasayon na ito ay sa halip ay ang kanyang payong, na maaaring magbigay sa kanya ng ilang buffer time. Pagkatapos ng ilang oras tumakbo, dapat sumunod kayong dalawa sa akin. Sinabi ni Chen-lei Shenyan kina Chi-yun at Liu Weizo na hayaan silang manatili sa kanya at huwag umalis. Sa kasong ito, sa tuwing nasa panganib, maaari rin niyang kunin ang dalawang babae para makatakas para naman kay Shosho-uya at Ding-yu, depende ito sa kanilang sariling kapalaran. Tumanggo sina Chi-yun at Liu Chenzo, pagkatapos ay kinuha muli ni Chen-lei ang array breakang talisman, at direktang dinurog ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilaw ng anteng-anteng ay lumundag at naging isang magaan na tulay, na dumaan sa lugar na sakop ng malaking hanay. Lumitaw sa kabilang dulo ng malaking hanay. Kaya na, sina Chen-lei, Chi-yun, at Liu Chenzo ay humakbang papunta sa light bridge at nagmamadaling pumunta sa dulo ng light bridge. At sina Shosho-uya at Ding-yu ay tumapak din sa tulay ng liwanag, lumipad lampas sa malaking hanay, at lumitaw sa kabilang dulo. Dumaan sina Chen-lei, Liu Weizo, at Chi-yun sa malaking formation, at pagdating nila dito, agad silang naging alerto, ngunit wala silang nakitang kalaban. Para naman kina Shosho-uya at Ding-yu, ang dalawa ay hindi nang ahas na maging pabaya,
tumingin sa paligid, wala rin silang nakitang kalaban. Sa unahan, may kagubatan ng kawayan. Ang kagubatan ng kawayan na ito ay puti ng nyebe, napakakinis, parang suet jade. Sa pagtingin sa kagubatan ng kawayan na ito nakahawig ng taba at magandang jade, lahat ay nagbago ng kulay sina Chenlei, Liu Chenzo, Qiyun at iba pa. Bihira talaga ang malamataba na kagubatan na ito. Ang ganitong uri ng kawayan, na tinatawag na Yulang Bambo, ay maaaring magtipon ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at magtipon sa isang kagubatan ng kawayan. Masasabing saan man mayroong kagubatan ng kawayan, ang pagtatanim sa kagubatan ng kawayan ay maaaring makamit ang dobleng epekto sa kalahati ng pagsisikap. Kung ang kagubatan ng kawayan ay masiksik, ang epekto ay magiging mas kabaligtaran, langit. Sa pagtingin sa paligid, ang kawayang gubat na ito ay siksik at siksik, parang dagat ng kagubatan, na sumasaklaw sa daan-daang ektarya. Ang ganitong uri ng kagubatan ng kawayan, natatakot ako na kahit sa Siyam na Holy Gate Holy Lands, walang ganoong kayamanan. Paano nagkaroon ng ganyang yaman dito, hindi pa natin nahanap. Qiyun man o Liu Weizo, medyo natigilan sila. Kung ang gayong kayamanan ay natuklasan ng mas maaga, ang lakas ng Zion City ay maaaring higit sa 10 beses na mas mataas. Para naman kina Shoshouya at Dingyu, ang kanilang mga ekspresyon ay labis na nasa sabik. Kung ang gayong kayamanan ay inookupahan nila, tiyak na makakalusot sila sa nascent soul realm. Nandyan si Zhou Ming. Biglang tumuro si Qiyun at nakita ang isang figure na nakaupo sa isang asul na bato sa kagubatan ng kawayan. Pumikit siya at kinokontrol ang paghinga. Makakakita ka ng hindi mabilang na aura, tulad ng substance, na nakaharap sa katawan ni Zhou Ming. Dito, malinaw na nakakuha si Zhou Ming ng malaking kapalaran sa pagsasanay sa paglilinang dito. Hindi siya pwedeng magpatuloy sa pag-recover, kung hindi namin siya kalaban, sabi ni Qiyun. Napagtanto din nina Chenlei, Shoshouya, Dingyu at iba pa ang katakutan ni Zhou Ming. Kung ang lakas ni Zhou Ming ay umabot sa sukdulan nito, sa kanilang lakas ng loob, hindi sila mangangahas na tugisin si Zhou Ming, ngunit ngayon, si Zhou Ming ay nagdurusa. Malubhang nasugatan, ito ang pinakamagandang oras para patayin siya. Mukhang hindi pa rin nakaka-recover ang injury ni Zhou Ming. Kung mas maaga kang magsimula, mas mabuti. Hinggil dito, wala ring pagtutol si Chenlei. Patayin. Si Qiyun, Liu Weizu, Chenlei, Shoshouya, at Dingyu ay sumigaw lahat. At pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, pumunta sila kay Zhou Ming para pumatay. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang nakapikit na mga mata ni Zhou Ming, pinalabas ang dalawang nakakasilaw na makinang na ilaw, at ang aura ay lubhang nakasisilaw at nakakabigla. Pagkatapos nito, tumayo si Zhou Ming, humakbang, diretsyong lumabas sa Lingayo Bamboo Forest, lumapit kay Qiyun at sa iba pa, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang palad kay Qiyun at sa iba pa. Sa sandaling ito, sa palad ni Zhou Ming, isang siksik na ilaw ng Yuan Qi ang nananatili, tulad ng isang bilog ng nakakapasong araw, marilag na aura, na tumatawid. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang mga pag-atake ni Qiyun at ng iba ay direktang napawi, at isang malaking puwersa ang tumama kay Qiyun at sa iba pa, nanginginig at umatras ng daan-daang hakbang bago sila tumayo. Naglakas loob kang lumapit at patayin ako ng iilan lang sa inyo. Talagang kamangha-mangha. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Zhou Ming ay kalmado, nakatingin kay Qiyun at sa iba pa, na parang nakatingin sa ilang patay na tao. Zhou Ming, huwag mong isipin na hindi namin alam na ikaw ay malubhang nasugatan, at ngayon ito ay isang malakas na suporta. Nakikita ko kung hanggang kailan ka mananatiling galit. Malakas na sabi ni Shoshouya. Kabanata 2310. Sinong nagsabing nasugatan ang upuan na ito? Sa sandaling ito, biglang narinig ng katawan ni Zhou Ming ang tunog ng pag-agos ng dugo, tulad ng isang lumaragasang ilog, na dumadagandong. Kasabay nito, ang katawan ni Zhou Ming ay napuno ng banal na liwanag, ang kanyang katawan ay malakas at makapangyarihan, at ang kanyang pamimilit ay kahanga-hanga, at walang anumang palatandaan ng pinsala. Naka-recover ka na ba sa mga sugat mo? Naramdaman ni Shoshouya ang napakalaking pressure na parang bundok na parang dagat, namutla ang kanyang mukha, at nagtatakang nagtanong. Oo, pag nagkataon sa upuang ito,
may nakita akong treasure trove, matagal nang naghihilom ang mga sugat sa katawan. Kung hindi ka sasama, ang upuang ito ay tiyak na makakalusot sa Nascent Soul Realm pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon. Gayunpaman, nagpadala ka hindi mahalaga kung pumunta ka sa pintuan, pagkatapos na patayin ka ng upuang ito, ang iyong isip ay magiging mas madaling mapuntahan, masira ang Nascent Soul Realm, at wala nang ibang gagawin dito. Tumingin si Zhou Ming kay Chen Lei at dahan-dahang sinabi. Ang mga sinabi ni Zhou Ming ay talagang para kay Chen Lei. Ang mga nakaraang pinsala ay pawang salamat kay Chen Lei. Ang hininga na ito ay palaging mahirap lunukan, at ang depresyon ay nananatiling hindi nalutas. Sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, gusto niyang pumasok sa Nascent Soul Realm. Bagamat may pag-asa, hindi siya masyadong sigurado. Gayunpaman, kung si Chen Lei ay maaaring patayin at ang kanyang isip ay malinaw, kung gayon ang kanyang kumpiyansa sa pagpasok sa Nascent Soul Realm ay maaaring tumaas ng 70%. Kaya, pagkatapos malaman ni Zhou Ming na si Chen Lei ay kabilang sa mga taong ito, napakasaya niya, dahil sa wakas ay dumating na ang pagkakataon para sa paghihiganti. Sa oras na ito, ang mga mukha ni na Shou Uya at Ding Yu ay sobrang mapatla. Hindi nila pinangarap na gumaling ang mga sugat ni Zhou Ming. Bagamat walang ibang malakas na thalho dito, si Zhou Ming lamang ang sulit. Libo-libong tropa. Malabo. Sa oras na ito, naisip lamang ito ni Shou Uya. Sa kasamaang palad, ang kalsada ay naharang ng isang malaking pormasayon. Masasabing Jedi ito. Imposibleng makatakas sila. Shen Fan, mabilis na sirain ang pormasayon at bitawan tayo. Malakas na utos ni Shou Uya kay Chen Lei. Kung gusto mong tumakas, itigil mo na ang pangangarap. Sa oras na ito, lumipat si Zhou Ming, at sa halip na bigyan ng pagkakataon si Chen Lei at ang iba pa na makatakas, direktang inatake niya ang 5 ni Chen Lei. Direktang ginamit ni Zhou Ming ang Black Sun Outian Fist. Sa kamao, napaliligiran ang mahahalagang enerhiya, kung ulo ang itim na liwanag, nagiging isang malaking itim na araw, nakakatakot ang eksena, at sumabog pa sulong. Ang itim na ilaw ng kamao ay naging isang malaking itim na araw, na winasak ang kawalan, at tinakpan ang 5 ni Chen Lei. Mukhang namutla sina Shou Uya at Ding Yu, natakot sila sa pag-atake ni Zhou Ming, at nakaramdam sila ng walang katulad na panganib. Gustong tumakas ni na Shou Uya at Ding Yu sa oras na ito. Sa kasamaang palad, halos lahat ng mga lugar na ito ay sarado. Napakahirap para sa kanilang mga figure na tumagos sa kawalan. Habang nag-aalangan, itong itim na bilog ng araw ay nabasag. Hindi naman, kailangang labanan ni na Shou Uya at Ding Yu ng buong lakas. Alam nila na kung hindi sila lalaban, tiyak na magkakaroon ng dead end. Boom boom! Sinubukan ni na Shou Uya at Ding Yu ang kanilang makakaya upang sirain ang mga kayamanan sa ilalim ng kahon. Sa sandaling ito, kapag ang kanilang buhay ay nanganganib, walang reserbasyon. Dalawang kayamanan na may matinding hininga ang tumaas sa langit at namumulaklak. Ang hindi masusukat na bawgwang ay nagtungo sa malaking itim na araw na iyon. Sina Shou Uya at Ding Yu, ang isa ay anak ng Deputy Lord ng Zion City, at ang isa ay anak ng hepe ng hukbo ng Zion City. Ang kalidad ng proteksyon na kagamitan sa kanila ay natural na napakataas. Kamangha-mangha ang kapangyarihan ng tungkod ng espiritu na isinakripisyo nilang dalawa. Sa hangin, sila ay naging mga leon at rhino, at tumama sa itim na bilog ng araw. Boom boom! Dalawang malakas na ingay ang dumating, at ang itim na araw ay dumaan, na tumama sa leon at rhinoceros na binago ng enerhiya, direktang nawasak ang dalawang espiritual na tungkod, at ang dalawang espiritual na tungkod ay agad na sumabog, naglalabas ng nakasisilaw na banal na liwanag, na nagpakulo sa lugar na ito. Boom! Si Shou Uya at Ding Yu ay diretsyong lumipad, umubo ng dugo sa hangin, at pagkatapos ay lumapag sila ng husto sa di kalayuan, nahulog sa lupa, at binasag ang lupa sa dalawang malalaking malalim na hukay. Dalawang basura, maglakas loob na kumilos sa harap ko, walang ingat. Malamig na sigaw ni Zhou Ming, at hindi tumingin sa malubhang na sugatan na sina Shou Uya at Ding Yu, ngunit nagpatuloy sa pagsabog ng mga suntok, na dinurog sina Chiyon, Liu Weizu at Chen Lei. Isa rin itong malaking itim na bilog ng araw, na may matinding takot at pamimilit, sinalakay nito ang tatlo ni Chen Lei.
Sabay na bumawi sina Qiyun, Liu Weizo, at Chen Lei, na binomba ang itim na araw. Boom! Ang malaking itim na araw ay sumabog sa harap nina Chen Lei, Qiyun at Liu Weizo. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagnangalit, tulad ng isang mabagyong dagat, walang katapusan. Sina Liu Weizo at Qiyun ay naglabas ng kanilang natatanging kakayahan at nilabanan ang walang katapusang kapangyarihang ito. Sa kasamaang palad, ang pag-atake ni Zhou Ming ay masyadong nakakatakot, kahit na sinubukan ni Qiyun at Liu Weizo ang kanilang makakaya. Hindi napigilan ng mga galaw ni Zhou Ming, nabasag ang espiritong kalasag ng bodyguard, at walang hangganang enerhiya ang sumampal sa kanilang dalawa, pinaputukan silang dalawa na lumilipad ng paalang, bumagsak ng gusto sa lupa, at malubhang nasugatan din. At nilabanan din ni Chen Lei ang lakas ng boxing ni Zhou Ming, naramdaman lamang na ang lakas ng boxing na ito ay napakalakas, hindi magagapi, at nakakatakot sa sukdulan. Ang Zhou Ming ngayon ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa noong nag-away si Chen Lei sa isa't isa noong huling pagkakataon. Noong nakaraan, hindi si Chen Lei ang kalaban ni Zhou Ming, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na. Ginagamit ni Chen Lei ang mga bituin upang magsanay ng qi. Ang mga nakapaligid na bituin ay puno ng mga bituin, napapaligiran ng mga bituin, ginagawa siyang parang Diyos ng bituin, at narito si Zhou Ming. Ang lahat ng kapangyarihan ng kamao ng langit ay mahirap tanggapin, at hindi siya umatras. Tumingin si Zhou Ming kay Chen Lei na may pagtataka, at sinabing, "Chen Fan, hindi ko inaasahan na ilang buwan ka nang hindi nakikita. Umakyat ka sa puntong ito. Gayunpaman, kahit na gumawa ka ng mas mabilis na pag-unlad, kailangan mo pa ring gawin ito ngayon." Patay, panipik. Nakasimangot din si Chen Lei. Nararamdaman niya ang paglilinang ni Zhou Ming na hindi maarok gaya ng karagatan, at ang pag-unlad ni Zhou Ming sa panahong ito ay pambihira. Higit sa lahat, naramdaman ni Chen Lei na naabot ni Zhou Ming ang isang napaka-perpektong estado, at napaka-posibleng makapasok sa Nascent Soul Realm halos anumang oras. Nakakatakot si Zhou Ming tulad nito. Kahit na si Zhou Ming ay nakakatakot, si Chen Lei ay hindi masyadong nag-aalala. Malaki pa rin ang tiwala niya sa pagpatay kay Zhou Ming. Kung tutuusin, ang aura technique na nakuha niya mula sa Stars Refinement ay nagpatalsak sa kanyang lakas, na hindi na tulad ng dati. Wu Zia Amon. Patayin. Hindi nag-atubili si Zhou Ming, at muling sumuntok. Ito ang huling hakbang ni Zhou Ming. Ngayon ang kapangyarihan ay mas nakakatakot. Wala na siyang kahit katiting na natitirang kamay, at gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang patayin si Chen Lei. Si Chen Lei ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya sa oras na ito. Ang liwanag ng bituin sa kanyang katawan ay puno ng mga bituin, lumulutang na parang walang kamatayan. Sunod-sunod na itinuro ang mga ugat ng bituin, na nagiging napakalaking sinag ng liwanag. Ang bawat daliri ay madaling tumagos sa walang laman, na lubhang nakamamatay. Ang liwanag ng daliri ni Chen Lei ay sobrang siksik, mas nakakatakot pa sa kapangyarihan ng Divine Sword, at winasak ang lahat ng marka ng kamao ni Zhou Ming. Nagkaroon ng malaking pagsabog sa lugar na ito, at lahat ng nakapalibot na mga bato, sinaunang mga puno, at mga higanting baging ay nabasag lahat at naging wala. Nakakatakot ang tanawin. Tanging ang espiritual na jade na kagubatan ng kawayan ang natatakpan ng halo, walang pinsala.